mga supporters naman, syempre maraming salamat, diba? Thank you so much sa inyo lahat. Hi guys, and for today's video, pag-usapan na naman natin ang bagong issue doon sa tindahan ni Diwata dahil meron na namang isang kotse na nabunggo yata kasi ito ay nayupi sa likuran. Ngayon, ang ginawa ni Diwata ay pinicturean niya ngayon, nag-offer din siya ng tulong. O diba, napakabusilak ng heart ni Diwata. Kasi ito ay nangyayari doon din sa lugar na yon, doon sa tindahan niya, doon sa kanyang parisan. Parang yung may-ari syempre, nandun sila sa lugar na yon, parang humingi din ng tulong kay Diwata. So sabi nga ni Diwata sa video, sabi niya, tinulungan niya nga daw yung motor na na-wreck last time. So, iyan pa kaya ang hindi niya matulungan. O, diba? Tingnan nyo naman, no? Ang tao talaga, pagka umasenso na galing sa hirap, alam niya talaga yung pakiramdam ng mga tao ring walang-wala at mga tao nang ilangan din ng tulong. Madali silang lapitan. Mas mabilis lapitan yung taong galing sa hirap. Tapos, ramdam nila talaga yung feeling kung paano maging ikaw din ay wala, di ba? Kung ikaw ay wala ka talaga, wala kang pera, tapos may mga taong madali mo lang lapitan dahil alam nila yung pakiramdam na wala din, di ba? Tingnan niyo si Diwata, napaka bilis niyang lapitan. Inoffer niya agad na tulungan niya yung kotse na yun na nabangga. Nayupi yung sa likod siguro na bunggo yun kasi may talaga yung, di ba nakita nyo sa video, ay yung nasa picture na yan, parang na-curve talaga yung likuran. So ngayon, ang nangyari inopera tinulungan din ni Diwata na mapaayos yung kotse kasi kumain yun doon sa kanyang parisan. O diba? May nakalagay na doon sa kanyang parisan na yung parking fee. Pagka motors something mga 20, tapos pagka sasakyan niya ta 50 yung ganon. Isang vlogger na nagpunta kay Diwata. Ngayon, parang ang ginawa ni Diwata ay sinarhan niya ng bintana. Oo, diba? Kasi nga nung time na yun, nagpapasahod siya at the same time, nagla-live si Diwata sa kanyang cellphone, so busy talaga ang person. Ngayon, yung vlogger na yun, biglang sumulpot at biglang sumingit. Oo. So, bilang ikaw na hindi ka naman nauna o nahuli ka naman, so maghintay ka muna, no? Maghintay kasi dapat ganun man talaga. So, ang ginawa ngayon ng vlogger na yun, nagpunta kay Diwata at nakipagbati. O, diba? Pero, alam nyo ba ang ginawa ng vlogger? Na-appreciate ko yung ginawa ng vlogger kasi humingi siya ng paumanhin kay Diwata. At saka, parang nagdala pa siya ng regalo kay Diwata, yung parang dishwashing yata yun. Oo, para makatulong doon sa kanya. Oo, kasi yun ang mga kailangan ni Diwata. Yung mga face mask, yung ganyan, yung yung pang-cover, di ba? Tapos mga sanitizer or alcohol, ganyan. Or something ganon, mga dishwashing liquid para doon sa mga panghugas sa plato. Alam niyo ba yung latest na nangyayari din doon? No? Yung after doon sa, di ba na picture siya doon sa, sa unang hirit? Ha? Di ba napanood niyo ba yung video ko? Ngayon, ang nangyayari sabi ni Diwata na, sabi niya na, ang tao, basta wag ka lang daw sumuko sa yung mga gusto sa buhay. Kung wala ka namang inapakan na tao, tapos alam mo naman na tama yung ginagawa mo, wag kang sumuko sa mga pangarap mo. For as long as wala ka namang inaapakan na tao. Napanood nyo na ba sa Ang Batang Quiapo? Siyempre, nandoon si Diwata. Oo, so tingnan nyo yung picture na yan. Diba?
instant celebrity na si Diwata, ha? Kaya, dinumog ng lalo ang kanyang tindahan dahil, syempre, nakikita na siya sa TV. Medyo, yung exposure ni Diwata ay bonggang-bongga na. Kaya, naging doble na talaga yung tao doon na pumupunta kahit sobrang layo ng mga pinanggalingan. May taga-probinsya pa, nakita ko sa video ha. May taga-probinsya pa, sabi nila, galing pa sila sa probinsya, nagpunta lang talaga dito sa Luzon, tapos nagpunta doon sa kanila, doon kay Diwata, sa kanyang tindahan para lang makita si Diwata at makakain doon sa kanyang parisan. O, diba? Yung sa kanila naman, sobrang paghangaan nila siguro kay Diwata, kaya sila lumuwas pa para lang makapag-picture, makakuha ng video at makakain doon sa kanyang parisan, diba? Tapos, ngayon, si Diwata ay meron ng bagong branch. Alam niyo ba kung saan? Oo, ito ay sa Taguig lang naman. O diba? Bonggang-bongga. Sa Taguig lang naman magkakaroon ng branch ang kanyang Diwata Paris Overload. Kaya abangan ninyo yung kanyang bagong branch sa Taguig. O, sino yung mga taga-Taguig dyan? Ayan, malapit na kayo. Kasi kung siyempre lang layo-layo ng Pasay, o, di, siyempre pinapalapit na kayo dyan. Nasa Taguig na ang kanyang branch. Soon to open. So, baybayan ninyo. At talaga naman, ang ating Diwata ay nag-expand ng kanyang business. Nabanggit pa nga ni Diwata ang sabi niya, okay lang nagayahin ninyo yung kanyang mga paninda. O, di ba? Napakaano niya, wala siyang problema kung bumaya kayo sa mga tinda niya, magparisan kayo diyan, mag-sari-sari kayo diyan, o, di ba? Kasi ganyan naman ang tao gusto ding umasenso. Pero yun na nga, kahit anong gaya mo rin sa iba, kung hindi ka naman talaga pinagpala, hindi naman talaga ipapagkaloob sa'yo yan, hindi pa din maging sa'yo yan. Oo. Kaya maging open-minded din ang tao na may kanya-kanyang swerte ang tao. Kahit anong gaya mo sa kanya, gayahin mo lahat ng ginagawa niya, pero hindi ka pa din magkiklik. Ibig sabihin kasi niyan, yung swerte niya sa kanya lang yun. Kung may swerte ka, iba din yung sa'yo. Kaya maghintay ka sa panahon mo. Kasi sabi ni Diwata, di ba? May kanya-kanyang panahon ang tao. Dati ang dami-dami din niyang sinusubukang negosyo. Pero ngayon lang siya nag-boom. Oo. Kaya ibig sabihin, hindi naman talaga instant din yung nangyari kay Diwata. Hindi din biro yung nangyari, yung hirap niya, Kayo daw, kaya niyo bang tumira sa tulay? Kasi pinapakita ng isang vlogger yung tinirhan ni Diwata dati. Sa ilalim nga ang tulay ng Pasay ba? Doon. Nakita niyo naman, ang laki ng ng river. Ay, river naman sapa. Kung sa Bisaya pa sapa. Diba? Tapos may mga, pa yun, may barbed wire ba? Bago ka makapasok sa loob. Tapos, biruin nyo, pagkagising at pagkatulog niya, yun yung nakikita niya na surroundings niya, yung sa kapaligiran niya, yung tubig, tapos yung mga bato dito. Di ba ang lungkot nun? Kayo nga nakahiga na nga kayo sa mabuting, yung higaan. Pero, parang, kaya dapat ma-appreciate niyo. Ayan, parang message yan ni Diwata sa mga tao na, huwag kayong masyadong nag-ambisyon ng mga bagay-bagay, diba? Makontento kayo kung anong meron kayo kasi kung talagang para sa inyo yan at walang pwedeng humadlang dyan kasi kaloob ng langit yan sa inyo, yung mga blessings na para sa inyo, kung para sa inyo talaga. Kaya huwag kayo manggagaya, kung ano man yung swerte niya yun. Kahit anong gawin mo, hindi maging swerte sa'yo yan. Kasi ibang-iba ang swerte ng tao. Maniwala ba kayo nun? Totoo yan, iba-iba tayo ng swerte. Mayroon pa guys, isang lola nagbigay kay Diwata ng parang pamaypay. Ngayon, ang sabi niya sana daw si Ivana Alawi kakain doon sa tindahan ni Diwata kasi gusto niya makita, di ba?
alam nyo, si Diwata nagiging ano na din siya, yung parang mediator. Mediator. Para yung parang kung mayroon kang wish na simple, kasi tinan mo si Lola, simple lang yung wish niya na sana si Ivana kumain doon sa tindahan ni Diwata para makita niya, di ba? Tapos tapos ngayon, darating si Ivana doon sa tindahan ni Diwata para kakain. O di ba, parang si Diwata nagiging nagiging mediator sa mga pangarap ng sa mga simpleng tao ba na makita yung kanilang idolo na si Ivana, ganyan. Tapos, di ba masaya na yung gano'n, yung meron kang inaidolo na tao, tapos makita mo sa personal, di ba masaya na yun? Kasi simple lang naman tayo, simple lang yung mga gusto talaga natin. Oo, yung mga ganyan, tapos si Diwata yung naging bridge para matupad yung pangarap ni Lola na makita si Ivana na kumain doon sa tindahan ni Diwata, o di ba?